Hello guys! Welcome back po sa ating channel. Para sa mga bago, Moonchild Maguderen here. In today's video reading, another session po tayo ulit ng ating segment na Charot Tarot. Another session tayo guys para sa inyong favorite couples, love teams, or celebrities. Ayan, ang babasahan natin ay isa sa halos everyday ata. Oo, lately ay meron akong nare-receive na comments. Basahan ko naman daw ulit ang Barda. Kung hindi nyo pa po napanood, nagawa na po natin ng reading before sina Barbie Fortesa and David Licauco. Ilalagay ko na lang po sa ilalim or sa description box ng video na ito yung pinaka-link kung nais nyo pong mapanood. Anyway, yes, harapin ulit natin sila today. Ang Barda, but this time with a twist. Dahil meron na ngang nabubuong Barson. Barbie Fortesa and Jameson Blake. Merong ilang speculations na baka sila na kasi madalas silang nakikita na holding hands while walking at napaka-sweet together. So, isasama natin yan sa ilang katanungan na hihingan natin sa barahan ng mensahe today. Anyway, actually, meron pong isang Barda fan na nag-reach out sa aking IG account. Hindi ko na itanong kung okay lang ba na banggitin ko siya. So, hindi ko na lang siguro siya i-mention pero nakaraan pa ito. Nag-iwan siya ng ilang questions at pipili ako ng ilan doon na susubukan nating sagutin agad-agad. Hindi tayo magiging bias sa reading kahit na gusto ko rin ng Barda. Hanggat kaya magiging transparent tayo. Actually, si Jameson, ayan no, sumasang-ayon ang ilang ingay. Cute na cute kami ng pinsan ko dito during PBB days niya. Naalala ko palagi namin siyang topic kasi crush siya ng pinsan / inaanak ko before. Never imagine na mapag-uusapan natin siya sa isang tarot session ko. Pero ma-share ko lang po yan. Simulan na natin ito. Oo. Okay na to. Start na tayo. Energy check tayo sa relationship status ng Barda at Barson. Hihingan natin ng gabay mula sa barahan na narito kung kamusta ba sila at kung anong itinatakbo ng relasyon ng bawat isa. First, reminders lang muna po tayo na kung ano man nangaangat sa baraha, maaring ito lamang po yung kondisyon sa sitwasyon na kinakaharap ng ating babasahan. Pero yung outcome, yung resulta at the end of the day ay wala po sa mga baraha. Okay, wala po dito ang finale sa kanilang teleserye. Kung ano man po ang aangat ngayon, maaring ito lamang yung ngayon, yung message, advice, guidance na kailangan marinig ngayon. Nothing is yet set in stone, guys. Everything is temporary. Yan po ang ating reality. Pwede itong mabago. Depende na rin sa patuloy na maaring aksyon or maging desisyon ng isang tao. Hindi ko po ito tatamisan, huwag laliman. Handa na ba kayo? Pero mensaheng gabay lamang po. This is also considered as part of entertainment purposes only. Huwag ma-attach sa cards, charot, tarot. Okay, so dito muna po tayo sa cartomancy reading o yung ginagamitan po natin ng playing cards kung saan po ay ito. Iginat na natin si Barbie Fortesa. Ito yung baraha, the Queen of Hearts na mag-represent para sa kanya. So, yung pinaka-isi-center natin since parang napapagitnaan talaga siya. Okay? Anyway, pagdating po sa cartomancy, very straightforward ito sumagot. Kumbaga, diretsahan, wala nang paligoy-ligoy pa. Well, as a reader lang naman po yun. Subukan nating sagutin ha, itong ilang questions na naiwan sa akin. Agad-agad ay kukuha na tayo ng ilang messages sa koneksyong Barbie Fortesa, Jameson Blake, and David Licauco. Anong meron sa kanila ngayon? Guidance po. Anong kailangan naming marinig? Anong kailangan nating marinig? Guidance, message po. Barbie Fortesa, Jameson Blake. Okay.
So, may bumuka na. Bumuka na ang bukang liwayway, charis. Lagay lang natin dito kay possession ko lang po. Mag-spread tayo ng ilan. Okay, let's spread more. Okay. So, ayan, merong ilang person of interest na bumagsak. Hindi, regardless sa gender. Pero, marahil ito na sila. Yung ilang taong involved dito sa ating pag-uusapan. Gusto kong basahin itong unang question na iniwan sa aking Instagram ni Miss Ganda na lang. Ayan. Pero what's the current state of David and Barbie's relationship? And where are they headed? So, English ito, Hindi pala ako sabi na, pwede ba Tagalogin ni Moonchild? Birang very Tagalog ang Moonchild. Pero, sige. Anong current status? Anong ganap ngayon? Ito yung ngayon, ha? Okay, I will be honest. Dito sa ilang reason na nakikita ko, yung ilang kadahilanan, meron ilang person dito na umangat. Okay, maaaring merong naging dahilan. Ayan, may hugot agad tayo, no? Meron ba? Bigla napapatanong din si Moonchild, pero I see endings. Okay, nagkaroon ng pagtatapos or in a way natapos yung energy. Maari naman mutual decision ito. Kasi meron akong nakikitang travel. The Eight of Clubs is here. May nag-travel. Merong isang person pa na umangat. Ito ika-clarify natin. Again, sa cartomancy, very straightforward po ito. Ika-clarify pa natin to maya-maya, ha? At dito, parang I'm getting a message dito, no? Na kahit natapos sila, may pagtanggap doon sa situation. Kasi may bumiyahe, may nag-travel. Meron pa akong nakikita po. Meron akong nakikita isang person dito na we'll see later, ika-clarify natin. Maaring naging dahilan ng pag-travel. Sino bang nag-travel? Pero ito yung ilang reason, ha? Ito yung ngayon. Maaring mutual decision naman po ito. Ano man yung pagtatapos na aking na-mention between David and Barbie. Okay? Kung saan papunta, later on, ika-clarify natin, ha? Kasi meron pa akong 3 and 3. Si David at saka si Jameson, parehong Gemini. They have both of their sun sign in Gemini. Gemini is in the 3rd house, 3 and 3. Kung magiging practical ako dyan, sa ginagalawan nila, sa kanilang buhay, karera, maaaring andyan pa rin yung creativity or merong work-related na ganap in the future or sa hinaharap. Na in a way, baka ito yung present time, baka merong difficulty sila. The 5 of Diamonds ay narito. Difficulty kung paano nila i-approach ang bawat isa. Itong si David and Barbie tayo, ha. Ito yung pinakatanong, eh. Ito yung present time. Naaring merong isa sa kanila difficulty na mag-express or pareho naman sila. Anyway, reversal din po ang energy natin. Every reading, guys, pwede itong mag-apply kay Barbie, kay David, or sa bawat isa naman, okay? Or sa koneksyong ito. Parang nagkakahiyaan, hindi ma-express ang mga damdamin, hindi nakakapag-usap. So, may difficulty po. Okay, kung magiging practical ako pa dun sa iniiwan. Kung saan sila papunta, maaaring merong in the future, may ilang plans, work-related po ang umaangat. Collaboration, partnership, 3 and 3 po. Okay? So, why not? In the near future, meron pa rin. So, mas practical. Okay, mag-alala, susubukan pa natin i-clarify po yan maya-maya. Gusto ko munang sagutin bawat isa yung ilang questions dito. Are David and Barbie currently dating? Or is there romantic interest between them? Ito i-clarify natin, ha. Right now, maiiwan ko na no. Kasi malayo. Malayo na. Ayun, sabi ko nga, parang nagkaroon ng ends. Kumbaga, mutual decisions pwede rin. May pagtatapos. Natapos ang kontrata. Natapos ang connection in a way. So, mas practical. Meron na silang distansya. May gap. So, for now, ha, ito lang naman yung ngayon. Pwede itong mabago, guys. Wala ditong finale sa kanilang teleserye. No. Is there romantic interest between them?
Maiwanan ko muna ito ngayon ng no rin kasi sabi ko nga sa cartomancy po, very straightforward ito sumagot at wala akong nakikitang any romantic situation right now. Huwag kayong mag-alala. Kaklarify natin ito maya-maya. Is there an external factor or distraction affecting David's feelings or actions towards Barbie? Was it because of a girl being connected to David? Or was it because of a guy connected to Barbie? Ulitin natin na English kasi eh. Medyo nahihirapan si Moonchild, pero is there an external factor or distractions affecting David's feelings towards Barbie? Meron ako nakikita dito. At nasa possession ng ilang kadahilanan, travel, maaring connected ito to David kasi ito yun eh, siya to. Marahil siya na itong nakikita ko rito. So, kung sasagutin ko, sumasang-ayon po ang ingay dahil daytime tayo ngayon. Maaga pa, may ilang ingay sa paligid. May ilang distractions. Distractions ba? Sandali naman. Mamaya i-clarify pa natin ha. Pero maiwan ko po, especially sa part ni David right now, dito sa akin nakikita na yes. Okay, may ilang, ito yung reason. Isa sa reason. Okay. Ayan, dito tayo. What's the tarot's take on David's intentions towards Barbie? Is he genuinely interested in her or just exploring options? Alam mo si Barbie dito sa kanyang past possessions? Yes po, nakakita tayo dito ng endings, ng closure. Para bang nagkaroon ng ilang major shift, endings, to create new beginnings. Yes, why not? Pero, 8 and 5 of hearts. Connected din po ito. Ayan, medyo mahit. Ito na marahil yung ilang napagdaanan sa love life ni Barbie. May mga nagtapos na, difficulty, may loss, pag let go, may naiwan ng iwan, may naging conflict, may pinili. Malayo na yung possession, pero ito yung ilang, ito po yung nasa past possession. Ilang pinagdaanan na sa buhay relasyon ng isang Barbie Forteza. At isa lang po yung nais iwanan yan. It's all connected sa endings. Sabi ko nga, endings for a new beginning. Yes po. Kung anong intention ni David towards Barbie, okay, later on, ika-clarify ko to ha. Pero andito naman, sabi ko, mutual, naging balance naman sila at one point. Andito yung respect, then is connected sa career. May pagkakumpleto naman. Maiwan natin, okay? Naging genuine naman siya. Naging totoo naman si David kay Barbie. Kung ano yung mga pinagsamahan nila. Okay? What's Barbie's true feelings towards David? Is she interested in him romantically or just enjoying their friendship? So, hindi ko nakikita dito, umaangat na kasi yung ilang pinagdaanan na sorrow, loss, yung ilang hindi ganun kagaanan pagdating sa buhay relasyon ni Barbie. Ito yun yung mga pag-let go endings. So, later, sasagutin pa natin yan, ha? No worries. Pero, sige, clarify natin to agad-agad. Sabi ko sa inyo, sa cartomancy, very straightforward po. This time, gamitin naman natin itong tarot. Itong tarot deck. Try kong balikan itong question number 1. What's the current state of David and Barbie's relationship? And where are they headed? Message? Anong kailangan nating marinig? Saan papunta ang relasyong ito? David Licauco, Barbie Forteza. Kamusta sila? Kamusta po sila ngayon? May umaangat na. Tingnan natin. 3! Ay! Sorry! Pati ako nagugulat, guys. Sandali. The 3 of Wands, the 3 of Spades. Ito lang din po yun. 3-3 ang umaangat. Gemini. Gemini is in the 3rd house. 3 of Wands. 3 of Swords. I will be honest. I will be honest. Merong tension po. Ito yung ngayon, ha.
Maring merong nasaktan, misunderstanding, conflict, tahimik na kinikimkim ang mga sitwasyon, tahimik na laban na tanging sila lang ang nakakaalam. Medyo painful ito, or medyo na-stress, emotional, sensitive, nagiging extra sensitive sa situation. Na maring may connection sa travel. Ang lawak nito guys, isa lang po yan, isa lang yung nais niyan, nakakonekta sa present time or sa future possession. May nasaktan kasi may pinuntahan, may higit na binigyan ng enerhiya, finocus. Ayan po. Kung ano yung current state nila, malayo. Nagkaroon na po sila ng distansya. O ito yung kailangan nila right now. Kung kailangan mo nang mag-recharge, magpahilom ng ilang ganap sa pagitan ng dalawang ito, gawin yon. O ginagawa na talaga nila at hinaharap ngayon. Or meron pa silang kailangan pag-usapan, o hindi sila nag-uusap, napakalawak nito. Pero masasagot ko lang, no, nagkaroon na ng gap, parang may gap sila, may tension. In a way, hindi kailangan laliman yon. Ayan. So, hindi masyadong okay. Kalma lang, or pinapakalma lang ang mga bagay. Ang lawak ng Three of Swords. Either miscommunication, misunderstanding, collaboration na na-mention ko kanina, teammates, workmates, andito yung lahat. Or merong naging kahit sa sitwasyong ito. Third party, third wheel situation. Yes po, the Three of Swords. Or parang merong kinoconsider kasi kaya hindi naging malalim, or yung ngayon kasi nga meron na paano na to. Pati ako nagugulat sa mga baraha, pero okay. So ayan po ang current situation nila. Kung saan sila papunta, why not? Meron pa namang ilo-look forward ito in the near future. Sabi ko nga, maaaring sa mas practical makapag work pa sila together. Hi. Are David and Barbie currently dating? Sagutin natin diretso gamit ang angel answers. Ito, mas diretso po ito sumagot sa akin. Tingnan natin. Nagde-date ba ang dalawang ito ngayon? Nagde-date ba sila ngayon? Si David and Barbie. Guidance. Nagde-date ba sila ngayon? Ayan, tumalon guys. Tingnan ko to. In the near future. Kasi kaka-mention ko in the near future. Communicate. 333 ang umaangat. It's all about communication. Connection. So, ano na yun? In the near future daw. Ito yung current nakukuha natin. Baka sa future, why not? Consider, a year from now, I do not do predictive reading ko kung sino, saan, kailan, this month, next month, this year, or next year, Moonchild. In the near future, a year from now, why not? Why not sa future? Mabigyan pa sila ulit ng pagkakataon. Basta klaro lang sila pagdating sa kanilang nararamdaman. O sa pag-uusap, maidadaan naman ang mga bagay-bagay sa mabuting usapan. So, marahil dyan sila kailangan mo nang magsimula. Siyempre naman. Okay, so ngayon medyo, sandali. Clarify natin. Kasi parang hindi. Medyo may ilang clouded judgment or hindi nagiging malinaw ang mga sitwasyon. Okay. Nagde-date ba sila ngayon? Clarify natin. Nagde-date ba ang isang Barbie at David right now? Nagde-date ba sila ngayon? Tingnan natin. The Nine of Cups. The Nine of Cups. Ay pa tayo. Pero dyan pa lang po, medyo negative tayo right now. The Page of Wands. Reverse. Walang pag-usad, walang masyadong energy, low-key, at may pagka-stock up pa yung ganapan. So, it's a no. Ito yung ngayon. Pwede itong mabago. Wala dito ang finale sa kanilang teleserye, guys. Is there romantic interest between them? May romantic interest ba sa kanila ngayon? Tingnan natin meron ba? David, likaw ko. Barbie, Fortesa. The Emperor. This one is in reverse. No. Wala. Ito, alam ko, diretso. Handa ba kayo dun? In a way, dama ba natin yan? Baka ito lang naman yung ngayon, guys. Huwag yung laliman. Urong ko lang kayo. So, stock. Walang masyadong energy. May nanlalamig, malamig ang koneksyong ito ngayon. So, no. Ayan.
Is there an external factor or distraction affecting David's feelings or actions towards Barbie? Was it because of a girl connected to David, or was it because of the guy connected to Barbie? Ito yun eh, oh. I-drop ko tong isang nag-comment din. Sana po mag-reading po ulit kayo latest update kay Barbie at David kasi may new girlfriend daw si David sa Australia. Ayan, napastop na si Moonchild. Meron bang nagiging, meron bang dahilan? Kasi dito po sa cartomancy, parang nakita ko naman. Meron akong nakitang isang person dito. In regards travel, may nag-travel. More on David yun marahil. Umangat eh. Pero, ayun, malulubat tayo guys. Magpapalit lang po ako ng baterya. Wait lang po. Okay, so ayan. Tayo po ay nagbabalik. Nagpalit lang ako ng bat. Balikan ko po ito ha. Meron bang naging distractions or meron bang naging dahilan para maapektuhan yung nararamdaman ni David o yung paano niya bibigyan ng pag-aksyon yung feelings niya towards Barbie. Sa cartomancy, meron pa ako nakita. So yes, tingnan natin kung anong may iwan ng tarot. Meron ba? Sige, gamitin muna natin si Angel Answers. Meron bang ilang factors na nakaka-apekto? Distractions? Na para kay David, ito na. Ayan, may umaangat pa. Helpful people. Forgiveness. Bakit may ganon? Hindi kailangan yung pinakasalita po. Pero, actually may ilang person po. Person of interest na umangat eh. Pero, sabi ko nga, kung meron mang may forgiveness na umangat, ano man yan, pinagdadaanan nila, may nagtapos ba? Nagtapos na koneksyon, proyekto. At the same time, umangat yung suporta ng ilang tao. Marahil kayo na to. Yung mga fans, Barda fans. Okay, so tingnan natin ha. Clarify natin ito. Very straightforward lang sumagot sa Angel Answers. Meron bang naging distraction for David para maapektuhan yun? Para hindi niya maipangat yung feelings niya kay Barbie? We'll see. Ano kailangan nating marinig? Bakit ito yung bumagsak? Ayan. Kumpol na. Hindi natin pipigilan. The King of Cups, the world. Umangat ang travel kay David. Or merong anything connected po abroad. Kanina pa, actually. Meron po siyang wino-workout abroad. International. The Eight of Pentacles. Balance po. Balance naman siya. The King of Cups. So, it's more of parang yung factor o yung fact na meron siyang wino-workout na relationship, partnership, the world, or the universe rather. Ayan, pumipia words back na naman tayo. Pero, maring may trabaho sa mas practical or inaayos, inaasikaso, mas higit na iniiwanan ng balanse, I will be honest. So, more of ganon. Hindi naman something distractions. Huwag naman tayo ganon siguro. Pero, ayan, yun ang maiiwan ko. Minsan, hindi lang natin madiretso, pero subukan natin sagutin ito, ha. Tingnan natin. Kasi ang sabi niya dito, itong si kasi may new girlfriend daw si David. So, kahit hindi niya iniwanan ng tanong, tingnan natin ha. Diretsuhin na natin to. Oo, may girlfriend na ba si David? Tingnan natin. Pati ako nahiwagaan. Meron na ba siyang girlfriend? Kasi yun yung parang nagiging issue right now. Meron na ba? Since parang meron ako nakikita umaangat po sa baraha, connected, especially sa part ni David abroad. Tingnan natin, meron na ba itong girlfriend? Si David po. David Licao po. Meron na ba siyang girlfriend? Meron na ba itong girlfriend? Trust? Hindi kailangan yung pinakasalita. Choose a new direction. Umaangat talaga yung direction, travel, anything connected abroad, the world, the eight of clubs, travel din po ito eh. So, makabilang bahay, may, kumbaga na-divert yung energy or doon talaga yung focus sa ibang direksyon ni David. Tingnan natin ha. Meron na bang girlfriend si David? We'll see. Guidance lang po ito. Huwag kayong ma-attach sa baraha. May girlfriend na ba si David?
May girlfriend na ba ito? Sabi kasi ni nag-comment na ito kasi may new. Choose a new direction. May girlfriend na po ba si David? Likaw ko. Guidance, advice? Ay. Umangat na. Ito lang po ay huwag tayo ma-attach sa baraha, guys. Guidance lamang po. The Lovers. Okay. Move forward tayo, guys. Move forward tayo. This time, gusto ko namang tanungin. Kasi nga, ito nag-comment siya. Miss Moonchild, can you do a reading about Barbie and David and Jameson? Barson na ba talaga in real? Hanggang real na lang ba talaga ang Barda? Tungkol naman tayo kay Jameson at Barbie. Handa na ba kayo dito, guys? Handa na ba kayo dito? Kasi ako hindi masyado charis. Si Barbie na ba? Barbie Fortasa na ba? At Jameson Blake. Tama ba, Jameson? Sila na po ba? Ano kailangan nating marinig? Sila na ba ni Barbie at Jameson? May umangat na, guys. Handa na ba tayo dito? I do not do predictive reading, guys, ha? Within the next few months. Hindi kailangan mag-attach yun. We do not do predictive reading kung sino, saan, kailan. Add pa tayo. Sila na ba? If you believe, ano bang pakiramdam nyo dyan? Pati ako nagugulat, guys. Dalawa to. Nagbigay diin na po. Umangat na po. Handa na ba kayo? Parang papakurina na to, guys. Handa na ba kayo? Yes and yes. Oh my... Ito lang naman po ay ipinaparating ng baraha ngayon. Of course, wala po dito ang finale sa kanilang teleserye. Add tayo. Bakit po itong bumagsak? Pero dyan pa lang na diretso tayo. Sila na ba? Clarification po. Sila na ba ni Jameson at Barbie Fortesa? Sila na po ba? Jameson Blake, Barbie Fortesa. Bakit po itong bumagsak? The Tower. This one is in reverse. Unexpected. Maaring unexpected tong connection na to. Hindi nila inasahan or naasahan or naramdaman. Bigla na lang. Suddenly, it's magic. Parang ganon. Or, especially kasi Gemini din yan. Nag-highlight din kasi nitong mga nakalipas si Venus, the planet of love, beauty, attraction. Nasa sign ng mga Gemini. And si David din, isang Gemini, nag-highlight din ng buhay relasyon itong mga nakalipas na linggo. It could be unexpected. Kaya, ayan. At dito, in a way, baka binigyan nila ng control naman ng sarili. Or hanggang ngayon, binibigyan ng control hanggat kaya. Hindi muna ipinamamalita, pero ipinapakita na lang. Tingnan natin. Bakit po nag-yes? Sila na po ba talaga? Guidance lamang po ito. Hindi natin kailangan ma-attach. Barbie Fortesa, energy check tayo ni Barbie Fortesa at Jameson Blake. Sila na po ba? Leo and Gemini, very compatible. Great match ito, guys. Sa pagitan ng apoy at hangin, patuloy nilang papalakasin ang bawat isa. Very compatible signs po. Jameson Blake, Barbie Fortesa, sila na po ba? Itong ating pinag-uusapan ngayon. Si Miss Barbie Fortesa, may umangat na, guys. The Nine of Swords. This one is in reverse. Positive. Positive card din po yan. Add pa tayo. Parang gusto ko pa. Add pa tayo. The Page of Cups. Umangat yung pagiging young, childlike, free-spirited, young at heart, romance, love, since maaaring ito ay bagong page, bagong chapter, bagong pahina sa kanilang buhay. So, i-enjoy nila ang bawat isa, I will be honest. So, yes, maaaring yes. Ito lang naman yung ngayon. Parang kinaklarify lang po tayo ng ilang baraha. Go with the flow yung energy. At the same time, marahil, what you see is what you get. Parang ganun. Okay, the Tower kasi ay narito. Parang pinipigilan naman nila eh. Parang hindi mapigilan. Ipapakita na lang ng kusa. Ayan. What's the tarot's take on David's intention towards Barbie?
Is he genuinely interested in her or just exploring options? Nakita natin kanina na iwanan ko naman sa cartomancy na yes, genuine naman ang nag-iintensyon ni David. Five of Pentacles. Add tayo. Bakit ito yung bumagsak? Four of Cups. Positive, negative, medyo nag-balance sila. May difficulty, yes, pero practical lang umaangat. Andiyan naman yung awareness. Add tayo, clarify ko to. Anong naging intensyon ni Barbie? Leo. Okay, Leo. Yung energy lang po ni Leo. Leo! Oo nga, si Barbie ay isang Leo. Leo, Barbie Forteza has her sun sign in Leo. Ito na yun. Pero kung magiging practical tayo dyan, andyan yung ano, kumbaga, na-enjoy naman yung connection ito. Kumbaga, na-enjoy din nila yung sila bilang magkatrabaho or kasi umangat po dito. Leo is in the 5th house of love, romance, and dyan din pumapasok yung one and only true love. So, may something, ano rin sila, special. At the same time, parang may difficulty in a way, no? I have no idea, pero clarify natin. Add pa tayo. Bakit parang nag-struggle ba si David? Pero andito yung positive. Kung sasagutin ko, andito yung awareness, yung clarity, as I've mentioned, kung ano yung naging intention niya. Pure naman. Andito yung love. Nag-enjoy naman ang bawat isa sa connection ito. Love, the lover, Leo. Five of Pentacles, add tayo. Bakit ito bumagsak? Ba't parang nahirapan ba si David sa connection ito? Guidance, advice, anong kailangan nating marinig? Ang dami nito. Kukunin ko yung pinaka-advice. Ano pong kailangan nating marinig? Message po. Aries. Yung energy ni Aries. So, maybe in the beginning, so, kumbaga fiery, yung nagiging energy. At the same time, practical. Fiery. So, maring minsan kasi, no, parang, yung difficulty more on sa pagiging, parang na-overpower yung energy ni David. Kasi, very, si Barbie, on fire. So, parang hindi niya masyadong, boy, I'm getting a message na ganun. More na-overwhelm siya sa energy ni Barbie. Bakit ganun? Pero, ito yung nakukuha natin. Hindi kailangan laliman yun, ha? Baka doon siya medyo hindi nakasabay or doon siya parang nanimbang pa. Diba? Lumayo na, no? Pero may iwan ko naman kung anong yung intention niya, yes. Sa una siguro, Aries, yung energy lamang po ni Aries at ni Leo, very fiery yung energy. Overwhelming marahil yung energy ni Barbie para kay David. Kumbaga yung presensya ni Barbie kasi napakalakas naman talaga ng dating niya. Very bubbly, energetic. And si David parang minsan parang may pagka-low-key lang, tahimik. Ayan, so ayun lang naman. Pero baka doon sila nag-struggle, especially nung una silang magkasama. Pero, ayan, may iwan kong magandang intention naman on fire, lalo pa sa trabaho. Umangat yung pagiging leader. Okay. Ayan. O yung, minsan merong isa sa kanila marahil pabigla-bigla, padalos-talos, na in a way dyan sila nagkaroon ng difficulty. Umangat po kasi yung difficulty could be physically, mentally, emotionally, na hindi masyadong na-handle. Pero, wala namang perfect relationship, guys. Mapabuhay relasyon, personal, professional, ayan. Pero kung sasagutin ko, yes. Anong yes? Maganda naman. Genuine naman yung intention. Four of Cups. Reverse. Positive naman po. What's Barbie's true feelings towards David? Is she interested in him romantically or just enjoying their friendship? Anong tunay na intensyon ni Barbie kay David? Guidance po. Anong tunay na intensyon ni Barbie kay David? Anong naramdaman ni ayan, no? Eight of Cups. Ay pa tayo. Umangat kanina sa cartomancy kung hindi ako nagkakamali. Nagkapatong-patong na. Ay, ito yung nagtapos na. Merong pero parang mutual naman yung decisions. Ay pa tayo. Sinubukan naman niya. Okay, sinubukan ni Barbie. Sandali.
clarify natin. Anong naging intensyon ni Barbie? Or anong tunay na feelings ni Barbie towards David Licauco? Barbie Fortesa, David Licauco. Anong naramdaman ni Barbie? The Fool. Okay, so kanina, nakakakuha ko ng energy na pagiging minsan reckless, impulsive, pabigla-bigla, padalos-dalos. Go with the flow yung energy and more kay Barbie ito. Ito na yun. So, I'm getting a message dito, no? Sinubukan din ni Barbie. Ay, pwede nyo ako i-clarify dito, mag-art tayo. Parang sumubok din siya sa relasyong ito, sa koneksyong ito. Pero naging ano lang, parang young kid at heart din, playful. Sinubukan nilang mag-workout or kumonekta, kuhanin ng loob, or maging magkakalanlan. Pero parang hindi nagsabay ang enerhiya with 5 of Pentacles kay David. Parang hindi sila, ayan, diretso ako, guys. Ito lang naman po ay gabay. No bashing. Ay, just for fun. Ayan, parang naging small loud tayo doon. No bashing, just for fun. Guys, clarify ko to, ha? Anong true feelings ni Barbie kay David? Go with the flow yung energy. Go with the flow. Masaya lang. Naging masaya sila. Sumubok mula sa ilang pagsubok. Pero tingnan natin 10th house. Napapabuntong hininga. Practical. Practical. At the same time, yung enjoyment andito naman. 10th house, connected po sa career. Practical po yung approach. Or sinubukan mag-workout, why not? Kinilala naman nila yung bawat isa. Sinubukan nila kung mag-drive or mag-work tong hindi lang partnership sa trabaho, pero pang sports pa. Ganon, hindi. Para laliman. Pero, ito yung umangat. At pa tayo. Anong true feelings ni Barbie kay David? Ano pong true feelings ni Barbie kay David? Ano pong true feelings ni Barbie kay David? Barbie Fortesa, David Licauco, may bumagsak na dito. 2nd house. Pinahalagahan naman ni Barbie, guys, yung connection ito. Yung connection, meron sila. Okay. Naging mahalaga si David para kay Barbie. More on practicality po ang umaangat. Ito lang naman yung ngayon, guys. Connected, isa lang po yan eh. Yung worth. Okay, yung worth. Physically, mentally, emotionally, financially. Naging practical yung approach. Ito ang bumabagsak, guys. Na I feel naman, pareho naman silang, alam mo yun, nag-enjoy. Kung pagka hindi lang sila nagtrabaho, pero na-enjoy nila yung company ng bawat isa. The Fool, reverse. Yes po. So, it's more of halaga. Naging mahalaga ang bawat isa sa isa't isa. Ano daw yun? Pero, ayun. Sige. Kuha na lang tayo ng pinaka-advice. Final advice. Final advice sa ilang connection na ito na ating nakita. Sa pagitan ni, muna tayo, ni Barbie at ni David. Anong kailangan nating marinig right now, guys? Barbie Fortesa, the 6 of Cups, 6 and 6, 6 of Cups, 6 of Wands, reverse, 7 of Wands, reverse. So, connected talaga sa work, 7 is about relationship, partnership. I will be honest, kung bumaba yung parang fall from grace ito si 6 of Wands. Tahimik lang, low-key yung energy. Hindi nagtatagpo ang mga sitwasyon. Ang hirap bigyan ng protection. Pero 6 of Cups, ito yung attachment. Yung ilang nabuo na nilang memories together, they will treasure it forever. Yes po, ito yun. Yung mga nabuo na nilang connection. Okay? Forever na yan. Andyan na yung attachment. Hindi na yan mawawala. Next time, sumasang-ayon ng aso. Mga aso, may doggies kasi dito. Sinong pet lover? Meron ba sa kanila? Pero regardless, add pa tayo. Dito naman tayo kay Barbie Fortesa at Jameson Blake. Kamusta sila ngayon? Ano kailangan pa nating marinig? Final messages po. Sa dalawang ito, anong meron sa dalawang ito? Guidance
advice, message, Jameson Blake, Barbie Fortesa. The Page of Swords, the Queen of Wands. Jameson is a Gemini. Ito na yun. Andito yung curiosity, yung knowledge is power, hindi. Opportunity, napapaangat yung expression, impression, love language, andito na lahat. Parang kinikilala nila ang bawat isa. Getting to know each other, pace, bagong page. Kanina na-mention ko, Page of Cups, bumagsak this time, Page of Swords. Ginagamitan ng boses, na expression as I've mentioned. Parang meron at meron pa silang gustong malaman sa bawat isa. The Queen of Wands as a fire. This is a Leo energy. Barbie Fortesa. Masaya. Full of celebration. Positive. Positivity. Andito yung energy. Na-enjoy din. Ito yung ngayon, guys. Ayan, parang confirm tayo sa ilang messages. I know nagka-rumble na po yung ilang cards na bumagsak sa ating binasahan ngayon. Pero sana po kung ano man yung umangat, huwag laliman, guys. Mensaheng gabay lamang po. Kung meron kayong ilang gusto pang mapag-usapan, mga favorite couples, celebrities nyo, love terms, ayan, comment nyo lang below. Samahan nyo ng ilang tanong, sakali pipili ako kung sino man yung mas maraming nagre-request. Basahan natin yan sa susunod. Okay? Guidance lamang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig, panonood. Thank you so much, guys. See you again sa ating next session. Charot, tarot.